Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir insyaallah. At iatalakay na natin yung dulong bahagi ng Suratul Layl. Yung huling aya na nabanggit natin, andartukumun nar, hindi siya aya, hadith yun, na related ito doon sa aya nung Suratul Layl, pandartukum naron taladha, na binababalaan ko kayo, kaya ako nagbababala sa inyo ng naron taladha. Taladha, ibig sabihin naglalagablab. Sa sumunod na paliwanag dito, iniulat Imam Muslim mula kay Abu Ishaq, na banggit na natin ito, inna ahwa na ahlin nari adaban man lahu na'lani, balikan lang natin ito inshallah. Wa shirakani min nar yagli minhuma dimaguhu kama yagli almerjal. Ang pinakamagaan daw na parusa sa araw ng paghuhukom, ang tao ay nakaapak, ang kanyang dalawang talampakan ay nakaapak sa dalawang tsinelas na apoy o swelas na apoy, at dahil dito kukulo ang kanyang utak. So napakatindi nung init na yon, katulad ng kung paanong kumukulo ang kaldero. Mayara anna ahadan asyaddu minhu adaban. So kahit ganun yung parusa niya, yun na yung pinakamagaan, pero aakalain pa rin niya na sila na yung pinakamatinding parusa. Siya na yung merong pinakamatinding parusa sa pag-aakala niya. Pero actually meron pang mas matindi rito. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Akalain niya na siya na yung nagkamit ng pinakamatinding parusa, pero siya na yung pinakamagaan ang parusa. So itong lahat ng parusa na ito na binanggit, la yaslaha illa al-ashqa, walang magkakamit nito liban na lamang sa ashqa. Ashqa, kumbaga, ito yung superlative ng syaki, kumbaga pinakamasama. La yaslaha illa al-ashqa, walang magkakamit nito liban na lang doon sa pinakamasama sa kanila. Ay la yadkhuluha dukhulan la yahitu bihi min jami'i jawanibihi illa al-ashqa, na walang papasok dito na sino man na mapapaligiran ng apoy na ito na taladha liban na lamang sa pinakamasama. So dahil binanggit kanina yung hadith tungkol dun sa apoy na nasa talampakan, kumbaga ang konteksto nito, kung yung apoy na nasa talampakan ay matindi na ang epekto sa tao, paano pa kaya kung ang apoy na ito ay nakapaligid sa kanya? Paano pa kaya kung ang apoy na ito ay nakapaligid sa kanya? Na nga, yuhitu bihi min jami'i jawanibihi. Sa lahat ng paligid niya ay naririto ang apoy. At pinaliwanag ng mga scholar, yung mga aya na ito, lahat ng ito ay parusa nga doon sa anumang naunang nababanggit dito sa aya na ito. Pero syempre may kinalaman din dito yung karugtong nito, alladhi kadzaba wa tawalla. Silang mga nagpasinungaling at tumalikod. Kadzaba, ibig sabihin nagpasinungaling sa pamagitan ng kanyang puso, at tawalla, nagpasinungaling sa pamagitan naman ng kanyang katawan. Ibig sabihin tumalikod siya, literally iniharap niya yung kanyang likod mula sa katotohanan, at lumayo siya mula rito patungo sa kawalang pananampalataya. So merong hadith iniulat ni Imam Ahmad mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata yawmal qiyamati illa man aba. Ang bawat isa na kabilang sa aking umma ay papasok sa paraiso liban na lamang doon sa aba. Aba, ibig sabihin tumanggi.
So, ibig sabihin, lahat ay mayroong pagkakataon na makapasok sa paraiso, liban na lang sa tumatanggi na pumasok sa paraiso. Ibig sabihin, siya ang may kagagawan kung bakit hindi siya nakapasok sa paraiso. Hindi niya ito pwedeng isisi kay Allah. Hindi niya ito pwedeng isisi sa kanino man, liban na lamang sa kanyang sarili. Then nga, babalikan natin muli yung qadar. So nalaman na ni Allah na ang tao na ito ay tatanggi na pumasok sa paraiso sa pamagitan ng pagkakagawa niya ng kufur at shirk. At pinahintulutan ito ni Allah. Isinulat ito ni Allah sa Allahul Mahfud. At nilikha siya ni Allah para lamang gumawa ng kufur, para itapon na siya sa impyerno ayon sa kung ano una nang nalaman ni Allah. Kaya nga pinakadakila sa mga arkan ng qadar, yung kaalaman ni Allah. Kasi may kinalaman ito doon sa lahat ng iba pang arkan ng qadar. Kapag naunawaan ng tao ang kaalaman ni Allah, maunawaan din yung iba pang arkan. Pero pag hindi niya talaga yun maunawaan. At nagtanong ang mga sahaba, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Sino naman kaya ang tatanggi na pumasok sa paraiso? So parang gusto nilang sabihin, sinong gago ang aayaw na pumasok sa paraiso? Anong magtutulak sa kanya? Anong magdudulot sa kanya na ayawan niya ang paraiso? Sige, sinabi niya, "Man atani dakhalal jannah." Man ataani dakhalal jannah. Sino man daw ang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay papasok sa paraiso. "Wa man asani faqad aba." At sino man ang sumuway sa akin, siya ang tumanggi na pumasok sa paraiso. Sabi nila, napakahalaga talaga ng sunnah. Ang sunnah, hindi lang ito mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga gawaing pagsamba, kahit sa mga muamala. Kaya di ba yung bigas, hindi natin pinalampas yung usapin doon kasi may bahagi pa rin ng sunnah sa bagay na yon. Hindi lamang sa ibada, pati sa mga muamala, pati sa mga pang-araw-araw na buhay. So hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. At sumunod na aya, "Wasayujannabuhal atka," ang narantaladla na ito, na papasok dito yung alladhi kaddaba wa tawalla, lalayo dito ang atka. Kumbaga, katulad na nabanggit natin sa simula ng sura na ito, lahat ng mga aya dito ay magkakataliwas. May mga bahagi ito na puro magkakataliwas. Yung huling binanggit, yun nga, na papasok dito yung ashka, pero sa sumunod na aya sa 18 o sa 17, lalayo dito o ilalayo dito ang atka. Ashka, masama, at atka, o ashka, pinakamasama, at yung atka, pinakamabuti. At ang pinakamabuti sa lahat ng kabutihan, ano kaya root word yung atka? So, takwa pa rin. May kinalaman siya sa takwa. Ay, sa yuzahzahu anin nari at takiyu an nakiyu al-atka. Ilalayo mula sa apoy ang taki, may takot kay Allah, naki, dalisay, at yung atka, kumbaga superlative nga siya nung taki. Superlative siya ng taki. Kung kanina yung ashka, superlative ng syaki, yung atka, superlative ng taki. Superlative, ibig sabihin, di ba sa Tagalog, pangit, mas pangit, pinakapangit. So, yung pinakapangit, yun yung tinatawag na superlative. Matatatawa ka, may pangit ba rito? Ano ba sa Tagalog yun? Basta panghambing yung mas pangit. Tsaka sukdulan o panukdol yung pinakapangit. So kumbaga yun siya. Atka, superlative ng taki. Ashka, superlative ng syaki. Sa binigay ng mga scholar sa tafsir nito, alladhi yu'ti malahu yatazakka, na bilang katangian ng atka na ito.
Ang katangian ng atka na ito, siya ay nagbibigay ng kanyang yaman upang yatazakka, upang siya ay magpadalisay. Ay yusrifu malahu fi ta'ati rabbih liyuzakki nafsahu wa malahu wa ma wahabahu Allahu min dinin wa dunya. So ang kanyang pera na binibigay niya sa iba bilang sadaka o bilang zaka o bilang nafaka, bilang panustos, lalong-lalo na sa mga tao na meron siyang obligasyon na tustusan, ito ay kanyang ginagawa upang dalisayin ng kanyang sarili at ang kanyang yaman dahil sa natanggap niya na biyaya mula kay Allah sa kanyang relihiyon at sa kanyang buhay sa mundo. Kumbaga, ganito siya nagpapasalamat kay Allah, na siya ay nagtutustos mula sa ibinayaya sa kanya ni Allah. At ito yung isa sa mga pinakamainam na paraan ng pasasalamat kay Allah. Katulad nung yung pagtalakay natin doon sa Suratul Duha, na bandang huli, ang layunin, ang hikmah, kung bakit doon sa Suratul Duha ay parang nanunumbat si Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang message doon talaga ay ang maging mabuti tayo katulad ng kung paanong naging mabuti sa atin si Allah. Okay? So natagpuan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulila, pero binigyan niya siya ng masisilungan ng mga mag-aaruga sa kanya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahirap pero pinagyaman siya ni Allah. Yun ay kumbaga ipinahayag ni Allah sa layunin na dapat tayong maging mabuti katulad ng kung paanong naging mabuti sa atin si Allah. Na yun din ang pinakamainam na paraan ng pagpapahayag tungkol sa mga biyaya ni Allah. Hindi ipagyabang ang mga biyaya ni Allah. May bago kang kotse, may bago kang bahay, pagmamalaki mo sa Facebook, feeling blessed, hindi yun. Ang pinakamainam na pagpapasalamat sa biyaya ni Allah ay magdulot ang biyaya na ito mula sa iyo ng kabutihan sa iba, inshallah. Ngayon nga, yung katangian na ito ng tao na atka, siya nga ay nagtutustos ng kanyang yaman upang magpadalisay. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. At ito nga ay hindi niya ginagawa para sa sino man upang siya ay gantimpalaan, upang siya ay magantihan ng kumbaga kabutihan din, o para maniningil siya ng utang na loob, o para susuportahan siya ng mga tao, o magugustuhan siya ng mga tao. Ay laysa badalihi malihi fi mukafaati man asda ilayhi ma'rufan. Sa mga kahulugan nito, na hindi niya itinutustos ang kanyang yaman para lamang doon sa layunin na ang tao ay kumbaga magkakamit ng gantimpala mula sa iba o kaya tatanaw ng utang na loob ang ibang tao sa kanya. Okay? Kaya nga pag yung tao gumagawa ng mabuti, sasabi kapag gumawa ka ng mabuti, isulat mo sa tubig. Pero kapag ikaw ay nagawan ng mabuti, itaga mo ito sa bato. Kalimutan mo ang ginawa mong mabuti nang sa gayon hindi ka magmamalaki. At kung meron ka namang, kung nakatanggap ka naman ng kabutihan sa kapwa mo, itaga mo sa bato para hindi ka rin naman makakalimot. Na yun nga, bagaman yung mga tao hindi umaasa ng kumbaga gantimpala, wala rin problema na kung tayo naman mismo sa ating sarili ay tatanaw ng utang na loob. Nililinaw ko lang. Kasi baka isipin nung kambal, hindi naman tayo naniningil ng utang na loob, so pwede ba na wala ka ring utang na loob? Hindi rin. Okay? Kapag tayong gumawa ng mabuti, hindi tayo naghihintay ng utang na loob. Pero kapag tayo ginawa ng mabuti, tumanaw tayo ng utang na loob, syempre. Para malinaw ang usapin na ito, inshallah. Kasi nga katulad doon sa muli doon sa Suratul Duha, di ba yung hadith, man la yashkurin nas, la yashkurullah. Sino man daw ang hindi marunong magpasalamat sa mga tao, ay hindi rin marunong magpasalamat kay Allah. So yung pasasalamat kay Allah
ay maaring maipahayag sa pamagitan ng pasasalamat mo sa iyong kapwa tao. Alhamdulillah. Fahiya yu'ti fi muqabalati dhalika wa innama daf'uhu dhalika ibtiga'a wajhi rabbihil a'la. So hindi niya ginagawa ang pagbibigay ng tulong o pagbibigay ng sadaka o ano pa mang kabutihan na naghahangad ng kabutihan, bagos ang hangad niya sa kanyang paggawa ng mabuti ay upang ibtiga'a wajhi rabbihil a'la, upang hangarin niya o dahil sa paghahangad niya sa kanyang Panginoon na kataas-taasan, ay tamaan fi an yahsula lahu ru'yatahu fid daril akhirah fi rawdatil jannat. Nga ang layunin ng tao dapat sa kanyang paggawa ng mabuti at kabilang dito ang pagbibigay ng sadaka ay ang makita ito ni Allah. Ang makita ito ni Allah na gagantimpalaan siya rito. Na ito nga ang kahulugan ng ikhlas. Ang ikhlas ay ang hangarin ng tao o ang ikhlas ay ang nalalaman ng tao na walang dapat makakita sa kanya liban na lamang kay Allah. At walang sino man ang magagantimpala sa kanyang gawain liban na lamang si Allah. At kung meron man tayong matatagpuan na gantimpala sa tao, yun ay pinadaan lang din ni Allah sa pamagitan ng tao. So, ganun dapat ang mindset ng Muslim. Na, kasi meron din mga Muslim na sobrahan, di ba? Na sobrahan. Pag may tao nagpapasalamat sa kanya, pagbabawalan niya yung tao, huwag kayo magpasalamat sa akin, ganito, ganyan. Okay, ayaw man lang niya na mababanggit yung pangalan niya na, na sa kanya nang galing yung kabutihan. Pwede. Kasi pwede nga magpasalamat eh. Yung nga lang, kapag tumanggap ka ng pasalamat sa tao o nakatanggap ka ng kapalit na material doon sa ginawa mong kabutihan, alalahanin mo na galing pa rin yun kay Allah. Hindi yung galing sa tao. Nang sa gayon, hindi apektado ang ating niya. Hindi apektado ang ating niya. Parang halimbawa niyan, kung may trabaho ka na may kinalaman sa relihiyon. Di ba? Muaddin sa masjid o imam ng masjid, tas meron siyang sweldo, meron silang sweldo, yung muaddin tsaka imam. Kung makakatanggap sila ng sweldo sa kanilang pag-aadan at pag-iimam, ang dapat mindset nila, ang natanggap nila ay galing lang din kay Allah. Hindi tatanggihan nila. Okay? Pwede naman tumanggi, pwede. Pero tanggapin nila ito na meron silang kompletong pag-unawa na ito ay galing kay Allah. Kasi isang malaking fitna palagi yung trabaho sa Islam na meron kang sweldo. Yung mga nagtatrabaho sa Islamic Center, akala nila ganun-ganun lang yun. Maaring pagdating ng araw ng paghuhukom, magiging mas matindi yung pagtutuos sa kanila. Kasi mas magiging matindi yung pananagutan nila na sumusweldo sila sa isang gawaing Islamiko na pwede naman sana walang sweldo. Pero sumusweldo sila rito. Kaya nga nakakakilabot yung yung magiging pagtutuos. Kasi lahat nalalaman ni Allah. Lahat nalalaman ni Allah. Kaya nga tumigil lang ako pagtatrabaho sa Islamic Center. Kasi na-realize ko rin yun nung nakaraan. Basta yung huling pinagtrabahuan ko talaga na formal, yung dun sa Davao. Marami akong na-realize doon sa pagtatrabaho doon. Pero huli ko talagang trabaho, yun na yung sa Davao. Tagal na 6 years ago na yung nakalipas nang umalis ako doon. Kasi may pananagutan. Katulad nga ng sinasabi ko, ang tao dapat nagsisikap siya na magkamit ng gantimpala at lumayo hindi lamang sa kasalanan, sa parusa ng kasalanan, bagkus ay pati sa parusa ng pananagutan. Okay? Parusa ng pananagutan. Na dapat aware din tayo sa mga pananagutan natin, inshallah. Na yun nga, kung yung tao sumusweldo siya lalo na sa serbisyong Islamiko, dapat iisipin niya na hindi yun galing sa tao, yun ay galing kay Allah. Yun ay galing pa rin kay Allah. Pinadaan niya lang sa tao. Nang sa gayon, hindi apektado inshallah yung kanyang niya, yung kanyang intensyon sa paggawa ng mabuti. Siyempre,
Sa paghahangad ng gantimpala mula kay Allah, pinakamatindi na rito siyempre, ang makapasok siya sa paraiso at ang makita si Allah, magkamit ng kaligayahan na makikita niya si Allah sa kabilang buhay. Na ito na nga yung tinutukoy dito, wala sawfa yarda, na sa pamagitan ng kabutihan niya na ito, siya ay gagantimpalaan ni Allah. Inshallah, dahil hinangad niya lang ang kaluguran ng kanyang Panginoon na kataas-taasan, wala sawfa yarda. So dito, ang ginamit na preposition, sawfa. Dalawa ito. Mababasa nyo madalas sa Arabic, lalo na sa Quran. Yung sa at yung sawfa. Yung sa madalas dito sa Suratul Lail. Diba? Wasayujannabuhal atka, sayaslan naral kubra. Yung sa, ang ibig sabihin doon ng sa, kumbaga malapit nang mangyari. Sa. Pero dito, sawfa yarda, malayo pang mangyari. Pero kung titingnan natin dito, kumbaga, yung parusa, ipinaalala ni Allah sa mga tao na malapit na, kaya ang gamit nitong preposition, sa. Ibig sabihin malapit na. Pero yung gantimpala naman, ginamit niyang sawfa para maintindihan ng mga tao ng gantimpala ni Allah. Kailangan din nating paghirapan. Hindi ito ganun kadali. So, pangunahin sa mga dapat nating paghirapan at pagsumikapan ay ang ikhlas, inshallah. Na dito nga, wala sawfa yarda min ittisafi bihadihi sifat. Wala sawfa yarda man ittasafa bihadihi as-sifat. Na magkakamit ng kaligayahan o malulugod ang sino man na mayroong ganito mga katangian na nababanggit sa Suratul Lail. Alhamdulillah. So yung tungkol doon sa mga nahuling mga aya, na lahat nga ito ay tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na yun nga, siya yung tinutukoy dito actually na atka. Itutuloy natin inshallah next week kasi isisingit pa natin yung iba pang mga usapin tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bakit siya naging pinakamainam na tao na hindi propeta at iba pang mga bagay na may kinalaman dito inshallah. Sa tutuloy natin ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.